this even real? Cute. Cute. Ganda rin talagang mag-explore dito sa may Sapa kapag may motor kayo. Ayun o. Local house to, pero parang mayaman siya kasi meron siyang chimney. Lima lang yung nakita kong tao, so konti lang yung pumupunta. Grabe. Sobrang sulit pumunta dito. Medium. Well, ang ganda. Kinikilig ako. Good morning mga ka-wonder from Sapa, Vietnam. It's our second full day here. And dito tayo sa may balcony nag-intro ngayon. Dahil tignan nyo, ang ganda ng panahon. So, ito yung room natin ha. Ayan, here's our room. Pag di nyo pa napanood yung room tour natin ng pinagstayan natin dito sa may Vietnam, check nyo po yung first video. So, ito yung ating view dito sa may balcony. Look at this. Kaya talagang pinili ko na makapag-book ng hotel na may balcony kasi tignan mo naman paggising mo ng umaga or paggising mo ng tanghali, dahil tanghali na ngayon mga ka-wonder, it's 11:30 na and late tayo lalabas ngayon. And ito pala yung magiging view nyo pag bubungad sa inyo. Ayan, oh, look at that. Ito palang panalo na. And imagine, yung room rates nila dito nag-i-start sa may 1,500. Good for 2 persons na. Meron pang free buffet breakfast and with this breathtaking view. Pero itong specific room natin, executive double room, medyo mataas ng 1,000. So, nasa 2,500 for 2 packs na. Nabook ko sa Agoda and make sure na gamitin nyo po yung Agoda hotel code ko for 10% discount. That is Wonder J Agoda. Punta lang po kayo sa Agoda, tapos pindutin nyo yung coupons, tapos i-type nyo Wonder J Agoda for 10% discount. So anyway, sa Klook naman meron din po tayong promo code that is Wonder J Klook for up to 5% discount sa mga hotels and activities nyo for new users. Anyways, for today's video, medyo late na tayo gumising kasi, alam mo yun, napagod tayo kahapon for our fancy pan adventure. So, kung hahanap kayo ng pinaka-activity na pwede nyong gawin dito sa may Sapa talaga, fancy pan dapat ang gagawin nyo kasi yan yung peak ng Indochina. So, meaning, siya ang pinakamataas sa may Cambodia, Laos, and dito sa may Vietnam. Sobrang magnificent ng mga views. And thank you, Lord, kasi nagpakita yung mga, may clearing kahapon. Kaya, ganda talaga. Pag gusto nyong mapanood yung detailed vlog na yan, panoodin nyo yung previous vlog. Anyway, for today's itinerary, ay chill itinerary lang po tayo ngayon. Chill lang tayo dito sa Sapa. I-enjoy lang natin ang mga mountain, mga coffee shops, mga views. Wow! Na parang feel mo talaga. So, kung talaga nature person talaga ako, kung lagi kayo nanonood sa akin, mahilig talaga ako sa nature. Mas ma-nature ako kaysa sa may city na vibe. So, gusto ko yung ganito. Alam mo yun, gusto ko magkaroon ng bahay na malapit sa mga bundok, ganyan, yung parang pagising mo ng umaga, bubungad na sa'yo yung mga kabundukan, ganyan. What if magpatayo na tayo ng bahay dito? Wow. Malay mo naman, di ba? Kayo ba? Anong mga vibe nyo? Mas ma-city ba kayo or mas ma-nature kayo? So, ako kasi talaga, ma-nature ako, kaya siguro rin love na love ko ang Vietnam. No? Kasi yung mga nature trippings dito, yeah, panalo and sobrang recommended ko. Anyway, nag-rent ako ng motorcycle. Yan, dito lang din sa hotel natin makiklaim. So, pakita ko sa inyo. Tara na, alis na tayo. Ay, wait lang. Fit check muna pala tayo bago tayo umalis. Here's our fit for today. Ayan. Nakaano lang ako, sweatshirt sa loob. And ito yung ating pullover. And naka-heat tech ako sa baba. Tapos naka-pants ako. Tapos shoes, yun lang. Basic lang yung natin, yung ating magiging fit for today's video. So, pag pupunta kayo dito, make sure na i-check nyo lagi yung weather. Pero magdala na rin kayo ng mga makakapal na jackets para safe kayo. Kasi ngayon, medyo mainit today. Check ko sa weather, nasa 13 degrees Celsius. Pero the other day, it's 6 degrees Celsius. So, sobrang labig talaga. So, tara na. Let's go, mga ka-wonder. Ayan, so ito na. Nandito tayo sa my lobby. Hello, I want to rent a motorbike.
Yeah. Xong rồi còn 5.000 hai thằng nó là đúng với chưa bảo mày báo xe rồi. Shall I pay now? Yeah, yeah. How much is it? Can I have your number? It's 2008. Yeah. Chưa? Chưa ạ. Tiền xe one time nếu mà hỏi anh có cần đổi xăng không, người ta đổi xăng 50.000. How much is it again? The motor is 150 Yeah, 150. and we also put inside 50,000 dong for the petrol. It's already there? Yeah, but because it's not including, but we put already inside. Sure, you The can. total is Yeah. 200. Yeah. I'm gonna show you the motor. Okay, let's go. Thank you. It's automatic, right? Yeah. Let me check this. I'm not sure about that. Ayan, ito daw yung ating morning Xe số, xe gai. motorcycle. Số á. Ay, oh, kung gusto nyo may ganyan pa. Oh, it's the manual. Huh? Oh, Ayun, ang dami nilang mga motor. It's okay. Ayan, yan yung pangalan po ng hotel natin mga ka-wonder. Azure Sapa Hotel. Tapos, sobrang lapit niyan. Pagkaliko nyo dito, ayan, diretsuhin nyo lang yan. Pagkaliko nyo dyan, yan na yung Sapa Station for Fancy Pan. So, hopefully today hindi umulan. Ayan, ito yung vibe ng labas ng ating hotel. May mga restaurants, ayan, mga mix siya eh. May Vietnamese, may Western, yan, pizza. Meron pa nga dito massage, kung napagod kayong maglakad-lakad. Tapos may bilihan din dyan ng mga souvenirs, mga panglamig, ganyan. Ngayon, parang lumabas ako, hindi siya sobrang, hindi na nanapak yung lamig. Alam mo yon. Pero, siguro mamaya, di ko lang sure. Anyway, pag magtutour kayo dito sa may Vietnam, may mga tours sa Klook na pwede yung i-book and also sa Agoda. Ang maganda doon is meron na kayong service, ganyan. Tapos sasakay na lang kayo, tapos itutour na kayo, ganyan. Though yung mga entrances sa mga, like yung sa Alpine Coaster, mga ganyan, yung sa may Fancy Pan, sa may, alam niyo yung sa mga slide, separate pa yung payment noon. Pero pwede nyo pa rin i-book yan sa Agoda Activities. Tapos meron po tayong Agoda Activity Code that is Agoda Wonder J, all capital letters. I-redeem nyo po yan sa mismong app ng Agoda para mas maka-discount kayo, up to 5% discount. Tapos napansin ko, mas mura talaga yung mga activities sa Agoda. Tapos dagdagan nyo pa ng code, doble pa. Kinumpare ko sa ibang platform, ayun, mas mura talaga. Though kung gusto nyo sa Klook, pwede rin. Pero may promo code po tayo sa Klook, that is WonderJ Klook for 5% discount sa activities naman for the new users. Anyway, ayun na nga. Pwede rin kayong mag-Grab dito. May Grab naman dito. Mag-book kayo ng Grab, ganyan, motor-motor. Tapos, meron din silang mga 4 wheels, ganyan. Pwede rin kayong mag-book ng, I think, marang sa mga Facebook pages, may mga nare-rent din na mga 4 wheels na sasakyan. Kung marami kayo, ganyan, tapos kayo magdadrive. Maganda rin sigurong, vibe na yon. So, depende na po yan sa inyo. Pero ako, since magmumotor po tayo, di naman po ako hinanapan ng lisensya, pero may lisensya naman po ako. Medyo dodoble ingat po tayo ngayon. Hindi ako magba-vlog while nagbabike. So, nagmomotor kasi para doble ingat. Kasi nga medyo uphill, downhill dito sa may Sapa. Though nung first time ko dito sa Sapa, nagrent na rin ako ng motor. Ang rent sa motor natin is 150,000 Vietnamese dong. So, most probably mga 300 plus pesos. Tapos, mura lang ang gas dito. Mura talaga yung gas dito. Tapos, ano pa bang ma-share ko sa inyo? Pero kung di kayo marunong mag-drive, Grab na lang kayo. Yun yung pinaka matitip ko. So, since solo tayo, okay na mag-Grab mag-bike kasi nga, at least makakapunta pa tayo kung saan natin gustong pumunta. Motor natin. Hello. This one, how much? Just one only. That's your package. Wow. That's free? No. For another get table. First, that's Yeah. your motor. I'm gonna show you how to use that. Okay. First one time to open the backup. Put down here. Ayan, ka-wonder. Nandito na yung ating motor. So, meron tayong helmet. Dalawang helmet, pero mag-isa ko lang naman. Kaya, ito tayo. And, ano pa bang, kailangan natin gawin? Ito sana parang may paglagyan ako ng gamit eh. Siya ba?
Ay, parang hindi kakasya sa loob. So, I think yung ibang gamit na lang. Ay, sige. Yeah, I don't need the helmet. Yeah. Thank you. Ayan, buti kinuha ni ate yung isang helmet. Tapos, lagyan natin yung ibang bag natin, ay gamit natin sa loob para hindi ganun kabigat. Ayan. Dala ko kasi yung laptop ko mga ka-wonder kasi mag-i-edit tayo mamaya. Para may mapanood kayo, di ba? Follow nyo ako sa Instagram, tsaka sa TikTok, tsaka sa Facebook kasi mas updated tayo doon. Ayan, lalagay ko dito. Dito na lang siya sa harap. Sana hindi siya mahulog. Good luck na lang. Tapos maganda, may cellphone holder na siya dito. Ayan, so Google Maps lang yung gagamitin natin mga ka-wonder sa pag-navigate. So update ko na lang kayo mamaya pag nasa first stop na tayo. Hi ka-wonder! First stop! Dito na tayo sa may Pavi Garden. Ayan. So, nasa lower side to ng Sapa mga ka-wonder. So, dito yung parking. Yan, di ko na siya binaba doon. Though may parking din naman sila doon. Pero, hindi ko na siya ni-risk kasi sobrang pababa na siya. Tignan nyo. From here. And, yan yung bababaan nyo. And look at this view mga ka-wonder. Grabe, ang ganda. Mas maganda siguro to pag may mga tanim. Pero ngayon, as of January, wala pong mga tanim yung mga rice terraces nila. Parang kaka-start lang nila siguro magtanim. Pero grabe, ang ganda pa rin kahit wala siyang tanim. So, ayun, anyway, nakita ko lang to sa TikTok. Nirecommend ng mga content creators. Tapos, kay Kobe Go. Doon ko ata nakita sa kanya to. So, the lower side of Sapa. So, para makapunta dito mga ka-wonder, ipin nyo lang Pavi Garden. And, nakakatuwang mag-drive. Yung pagmumotor pa lang, parang na siya, one of the must-do activity na. Pag nandito kayo sa may Sapa. Kasi, ang ganda ng tanawin. Yung tanawin pa lang, grabe. So, pero ang mali ko lang, di ako nakadala ng face mask. Kasi malamig, tsaka maalikabok sa ibang areas kasi may mga construction site, ganyan. Nakakatuwa talaga yung pagdadrive, ganon. Dami ko nakita, imagine mo, mayroon doon yung motor, tapos karga niya yung isa pang motor. Ay, tahimik lang tayo mga ka-wonder kasi mga residential houses na yung mga nandito. And kaya tahimik lang tayo. May mga aso, sana hindi ako habulin. Parang walang mga tao, or baka nandun na sila. Ayun ito yung daan pababa. Ayan, ito na ata yun kasi parang may sign siya, Pavi Garden. Ayan, ito na. Yung pinaka hagdan-hagdan pala yan nila. Nakikita nyo ba mga ka-wonder? Wala siyang tanim. So, hinarvest na nila. So, pababa tayo na pababa. Here. Ang dami pa doon. May mga pang... Ay, ang cute. May mga chicken. Hello, mga chicken. Ito na ata siya. Here's the Pavi Garden. Ayan, doon tayo galing mga ka-wonder sa taas doon. Tapos bumaba tayo. Here, welcome to Pavi Garden. Hello. Cute. Cute. Wow. Look at this. Is this even real?
Grabe mga ka-wonder. Grabe. Grabe. Sobrang sulit pumunta dito. Grabe. Tayo lang yung dito, andito ngayon na turista. Wala silang guest. Wala silang customer. Ang meron lang si Doggy. Nakita nyo kanina, si Doggy, ganyan. Tapos yung may-ari ata, yun si ate. So, dito muna tayo sa labas. Pakita ko sa inyo. Here. I think guest house nila to. Tapos ito yung toilet nila. And, meron silang overlooking view dito. Here, look at this. Oh my God! Sobrang ganda. And ito mismo yung yung Pavi Garden na para siyang coffee shop restaurant na rin eh. Pero ang ganda ng vibe niya oh. Ayan, baba tayo sa baba. Wow. Wow. Sobrang ganda dito. Kinikilig ako. Grabe. Wow. Ayan o, pag dito kayo sa baba, ito naman yung view. Grabe, ang ganda dito. Grabe talaga. Sobrang worth it nito puntahan. May mga pine trees mo silang tinanim dito. Oh. Tapos dito pwede kayong umupo. Tapos ito yung magiging view nyo mga ka-wonder. Oh. Look at that naman. Grabe. Sobrang mas maganda siguro ito pag may mga tanim pa dyan. Tapos tignan nyo naman. Oh. Grabe. Ang ganda. My God. And ayun si Doggy. Hello. Tapos itong mga table nila, tignan nyo, may mga fresh flowers pa. Grabe, sobrang payapa, sobrang kalma dito. So, order naman muna tayo mga ka-wonder. So, ito yung menu nila. Wait lang. Oh, ito yung mga drinks nila. So, meron silang mga espresso. In fairness, ang mura din. Grabe, nasa 50,000 dong lang. Cappuccino latte nila nasa 60,000 Vietnamese dong lang. Grabe. May mga alcohol din sila dito. Ito naman yung pizza menu nila. Here. Yung pizza nila nasa 190 Vietnamese dong. Pero good for sharing na kasi ito. And 240. Ito, yung food nila, nagre-range siya sa 500 pesos siguro. And ito, may mga soup sila. Mango salad. Nasa 85,000 dong yung mango salad nila. Ayan yung mga drink pa nilang iba. Here. Tapos may vegan din. Ayan, tofu stir fried with satay sauce. 90,000 Vietnamese dong. Oh, in fairness, pasok na sa budget. And ito yung mga mains nila. Nasa 150,000 Vietnamese dong. Yung chicken grilled with mushroom sauce nila. Ayan, siguro muna tayo. Magkakain na tayo ng rice kasi hindi pa tayo nagla-lunch. And may pasta rin sila mga ka-wonder. Yan po yung price niya. Carbonara nasa 150,000 and others. Screenshot nyo na lang para magka-idea po kayo. Hi ka-wonder! So, andito na yung matcha natin. And ito yung in-order ko. The grilled chicken nila. Kasi ito yung available. Gusto ko sana yung duck eh. So, pakita ko ng mas malapitan. Here. Ganyan siya, nasa may hot plate siya. So, this is 150 Vietnamese dong. So, actually, good for 2 na siya kasi sobrang dami, oh. Tapos, order tayo ng matcha, which is 60,000 Vietnamese dong. So, total bill natin is 210,000 Vietnamese dong. Not bad. Actually, itong nila, good for 2 na yan, oh. Ang dami. Order na lang ng isang rice pa. Tapos, ito yung view mo. Grabe. Diba? Imagine mo naman yung view natin na yan. O, diba? So, kain na muna tayo mga ka-wonder. So, nakita nyo naman yung mga, natin, drone shots natin. Grabe, sobrang happy ko. Sobrang happy ko. First time ko magpalipad ng drone sa Sapa. And, na-achieve natin kahit na hindi siya ganun, may mga tanim. Pero, thank you Lord. Dahil nakapagpalipad tayo, sobrang ganda. Kinikilig ako sa mga shots. No? Kayo ba? Kinilig kayo sa shots? Ang ganda ba? So, taste test na natin yung chicken nila. Here.
Para siyang by the look adobo. Pero tingnan natin. Ngayon siya itsura niya. Oo. Malapit siya sa matamis na adobo. Na maraming herb, parang ganun. Ganun siya. Tapos nga pala, dumami na rin yung mga tao. Kanina, di ba, mag-isa pa lang tayo. Buti nakapag-tour na tayo kanina. Kung hindi, mahihiya akong mag-ikot-ikot. Buti na lang. In fairness, masarap yung food nila. Ito yung lunch natin. Sobrang worth it na pinuntahan ko tong coffee shop na to dito sa may Sapa. At least nakita natin yung lower side ng Sapa. Hi, Ka-Wonder! So, umalis na tayo dun sa Pavi Garden and next stop natin is dito sa may WeCamp Retreat Cafe. WeCamp Cafe Retreat pala. So, mga 15 minutes away or 10 to 15 minutes away lang to dun sa Pavi Garden. Though, medyo mahirap yung papunta dito. I-Google Maps lang naman, madadaanan, kaya naman puntahan, pero i-Google Maps nyo. Tapos, may dadaanan pa kayong bridge na parang talagang tatawid kayo ng ng tulay na parang gawa siya sa suspension bars. So nakakatuwa. Tapos talagang dito, ang daming mga local house and may mga homestay dito na marami din pala. Na kapag ayaw nyo dun sa city center, pwede kayo dito magstay. Though medyo malayo nga lang to dun sa city center. Pero kung gusto nyo talaga yung Sapa vibe, dito mga local houses nandito talaga. Mga schools ng mga bata nandito. Nakita ko kanina, nadaanan natin. Hindi ko lang talaga ma-video kasi ayokong nag-video habang nagda-drive kasi alam nyo na, hindi naman ako familiar dito. So, ayan. So, punta na tayo dun sa may WeCamp Cafe. Ayan o. WeCamp Cafe. I think dito. Ayan. So, didire-diretsahin lang natin to. I think local house to. Pero parang mayaman siya kasi meron siyang chimney. Oh. Tapos nakaano na siya. Yung glass niya. I mean yung glass door niya. Nakaganyan na. Pero tignan nyo yung mga bahay nila mga ka-wonder. Oh. Ganyan siya. Tama ba itong pinapasukan ko? Or banda dun pa ako sa baba? Kasi yung WeCamp, malapit siya dun sa river. So feeling ko mali itong napagparkan ko. Feeling ko mali. Nakita ko kasi sa TikTok to, yung WeCamp, malapit siya sa river na may talagang river, maganda siya. So nakaka-relax. Tignan natin. Anyways, may mga 100 meters away dun sa Pavi kanina, Pavi Garden. Search nyo. Pwede rin kayong tumambay doon. Empty House Cafe. Yan, mga 100 meters lang yun dun sa may Pavi. Ang lapit lang. Ito, pakita ko yung picture and video yung setup nila. Though, kapag doon kasi tayo tumambay, same lang yung vibe, yung doon sa may Pavi, tsaka yun, kasi magkatabi lang talaga sila. So, kaya pinili ko na, dito na lang ako sa may Pavi area na pumunta. Feeling ko pababa pa pala siya. Doon. Ayun, may sign doon na, ayun, yung may aso. WeCamp Glamping. Baka dyan. Sige nga, dyan tayo. Pero bakit kasi meron kasing sign dito? And hello ka-wonder. So touchdown na sa WeCamp. Ang ganda yung doon sa side na yun. So pumasok muna ako dito kasi dito ata mag-order. Here yung kanilang entrance. Hello. Oh, я pakai. Coffee shop. Coffee? Hai, jom, pergi pakai. You buy coffee and you buy ticket. How much is the ticket? One ticket or 80,000. 80 for the ticket. For the one cafe Okay. for you. Okay. So may entrance fee daw na 80,000 Vietnamese dong, pero pwede ka nang maka-order ng coffee doon. Pero hindi ko kasi naiintindihan kasi tawag dito, hindi siya nakakaintindi gaano ng English. So basta ang pagkakaintindi ko dun sa ticket, meron ka ng isang coffee, pero verify natin later. Anyway, ito retreat house kasi nila to. Ayan, ganda ng mga daan. Grabe, ang ganda dito. Buti na lang na push ko. So ito yung pangalan niya, WeCamp.
Ay no, ganda-ganda mag-aura-aura dito. Pwede ka tambay dyan. Tapos, picture-picture. Wow. Ganda. Ganda. You know, welcome to We Camp here. Ito yung kanilang coffee shop. Okay. So, ito yung menu nila. Oh, so hindi pa nga kasama dun sa 80. Tickets. Ayan, so libre na pala talaga. Yung nagbayad ka ng 80,000 Vietnamese dong, meron ka ng free na tea or coffee or anything. Anyway, andito na tayo. Pakita ko sa inyo medyo ang hirap dito pag umuulan, pero ang ganda ng vibe niya. Oh. Ayan yung sinasabi ko sa inyong ano niya, yung river. Ganda. Look at this. Wag lang sanang may ahas dito. Pero tignan nyo. Wow. Ay, may nagde-date dun sa kabila. Ayan oh. Oh, di ba? Kalain mo yun. Nakapunta tayo sa isang coffee shop na may river. Dito na may Sapa. Yan, dito na yung ibang mga upuan. Ayan, may mga upuan dyan, mga ka-wonder. Pwede tayong umupo dyan. Depende na sa vibe natin. Ayan, hanggang doon pa siya. Madami pa. Check muna natin sa kabila. Para makita nyo din. Doon yung glamping area nila. So, pwede kayo matulog talaga dito. I know, may glamping sila doon. Check lang natin dito. Doble ingat lang. Delikado to pag maulan. Pero ngayon hindi naman umulan. So, okay lang. Ayan. We're here. Solo natin yung place dito. Oh, di ba? Look at that. Ang ganda. Wow. Hi ka-wonder, grabe, sobrang nai-enjoy ko yung place nila na ito. Buti na lang na-search ko rin to sa TikTok, nakita ko lang din siya. So, na-enjoy ko din magpalipad ng drone kasi hindi siya masyadong mahangin ngayon. And also, take note, dumating tayo dito around 3:30, ganyan. Buong 1 hour na stay ko na dito. Siguro 5 lang yung nakita kong tao. So, konti lang yung pumupunta. Siguro konti lang din yung mga guests ngayon or I think hindi siya peak season ngayon dahil sobrang lamig din dito sa may Sapa, Vietnam. Kaya siguro konti lang din yung tao. Pero pag naghahanap kayo mga ka-wonder ng underrated na coffee shop dito sa may Sapa, Vietnam, consider na punta kayo dito sa may We Camp. So nabasa ko dito, meron silang mga social media accounts. That is, ayan, We Camp Vietnam. Meron din kasi silang mga glamping dito. Nandyan sa likod natin. Napakita ko kanina. Pwede kayong mag-glamping dito kapag yung vibe nyo is yung makarinig kayo ng flow ng water, ganyan. Actually, nakaka-relax siya.
kahit na pinagmamasdan ko lang siya, tapos tinitignan ko lang, paulit-ulit, tinitignan ko lang, tapos pinapakinggan ko, nare-relax talaga ako. So, ang ganda, buti na lang talaga. Ganito na talaga yung gusto kong travel eh. Yung kamari, may araw na medyo jam-pack yung itinerary, ganyan. Nakakapagod. Tapos, the following day, gusto ko yung parang slow travel lang, yung walang itinerary, tapos gusto ko yung parang tatambay lang ako, tapos makakahanap tayo ng mga local spot, ganyan, or mga spot na hindi talaga rin gaanong pinupuntahan, ganun. So, at least, meron kayong maisasama sa pupuntahan nyo kapag nandito kayo sa may Sapa, Vietnam. Kung vibe nyo din yung ganito na chill itinerary lang, yung walang activity, pwedeng-pwede kayong pumunta dito. So, ang daming mga photo spots, mga IG spots talaga dito. Grabe. Buti na lang. And also, tignan nyo, may papakita ko sa inyo. Kanina, hindi ko to napakita eh. Here. Kakayanin ba ng camera ko to? Look at that. Ayan, zoom ko ah. May mga, horses dyan, oh. Ayan, yan, yung mga gumagalaw dyan, no? Grabe. Tas yan yung view natin, no? Oh, di ba? Ayan. So, nasabi ko ba kanina, naubos ko na. Yung menu nila, may ulong tea, may mga coffee, may mga like fruit juices, mga ganun. Yung entrance fee nila na 80,000 Vietnamese dong is yun na yung bayad nyo para sa coffee. So, ako in-order ko na yung mas pinakamahal. Nasa 75,000 Vietnamese dong to eh. Yung kape nila nasa 50, ganun. Though ayoko magkape na kasi tiyan ako kanina. So, ayoko magkape, baka hindi ako makatulog mamaya. Pero sa ibang araw, mag-explore tayo ng coffee ng Vietnam. Siyempre, isa yan sa pinaka dapat itry nyo kapag nasa Vietnam kayo, yung kape nila. Alam niyo mga ka-wonder, share ko lang, yung most traveled year ko is last year, yung 2025. Imagine nyo, nag-start tayo ng January, nag-local tayo like Camiguin, Bukidnon, CDO, yun yung pinaka-una natin eh. Tapos parang next nun is nag-Chiang Mai tayo sa Thailand and nag-Bangkok. Tapos ang next nun, I think Hong Kong. Tapos ang next nun is, wait, meron akong listahan. Papakita ko dito yung notes ko. Ayan. Ito. So, February, nag-Bangkok tayo. March, nag-Boracay. April, nag-Hong Kong. April ulit, nag-Macau. May, nag-Bicol. May, Baguio. June, Iloilo. June, Guimaras. June, Siargao. August, Ho Chi Minh. August din, Nha Trang. August, Dalat, Vietnam. August, Quezon Province. August, Boracay. September, Kuala Lumpur, Malaysia. September, Singapore. September, Bacolod. September, Iloilo. September, Kuala Lumpur again. September, Osaka, Japan. Kyoto, Tokyo. November, Bohol. November, Seoul. November, Kuala Lumpur again. December, Penang, Malaysia. December, Taipei. December, Boracay. December, Baguio. And then, sa Pangasinan na. Nakaka-chop kayo. Di ba? Grabe. Kaya literal na most travel year natin ang 2025 mga ka-wonder. So, napagod ako doon. Napagod talaga ako last year. Kasi yung mga trips ko, like may mga planned trips ako. Tapos may mga sumingit na sponsored trips. Tapos may mga hindi pa nga ako nakuha na mga sponsored trips eh. Nag-cancel ako kasi nga hindi na siya swak sa schedule natin. So, thankful talaga ako sa lahat ng na-experience natin, sa mga napuntahan natin last year, mga sponsored trips. Ayan, sobrang talaga akong thankful sa mga na-experience ko. Pero talagang nakakapagod siya ka-wonder. Share ko lang, grabe talaga rin yung mga contents na pinroduce natin. Siyempre, kapag sponsored trip, minsan parang may pressure din ba na kahit gusto mo yung ginagawa mo, siyempre parang mas gusto mong panghigitan na parang maka-provide ka ng mas magandang contents. Ganun. So, ano rin siya, somewhat nakakapagod, ganun. Tapos parang dumating yung time na na-burnout din talaga ako, na minsan nagkakasakit na ako. Kasi sunod-sunod, parang isang araw lang yung pagitan, tapos lilipad na naman, mga ganun. Doon di ako nagreklamo kasi sobrang passion ko naman ang pagta-travel. Talagang, imagine mo yun, parang yung pagta-travel, ano siya, napapagod ako, pero kinabukasan, parang tutulog ko lang, sabi ko nga, itutulog ko lang, makakapagpahinga ako. Gusto ko ulit yung ginagawa ko, nag-vlog ulit, ganyan. Buhay na buhay ulit ako, ganyan. Ayun nga, so yung point ko doon is, I think for this year, parang ang gusto ko is
more on slow travel, ganyan. Kasi may mga times last year na parang, wala na yung excitement nung pagta-travel. Alam mo yun, na parang dati, parang lagi kong nilook forward. Uy, magtatrabaho ko ng maayos, magtatrabaho ako talaga ng, ipupush ko talaga yung, tatapusin ko yung mga deliverables ko, ganyan. Kasi para makatravel ako, ganyan. Kasi nga, alam ko, meron akong travels next month, parang ganun. So, ginagawa ko na siya kaagad. Pero parang yun nga, dumating sa point na, parang nagiging chore na siya, na parang napipilitan ka na lang. So, dahil din siguro yun nga, sa dami din nung travel natin, kaya this year gusto ko yung slow travel na lang talaga. Hindi nga ako ganong nag-set ng mga travel ko talaga this year. Kung anong dadating na mga kung may sponsorship man, yan, magiging thankful ako. Siyempre kukunin natin kung mag-a-align siya sa schedule natin. And also, kung alam mo yun, gusto mo talagang puntahan yung lugar, ganun. Or parang tiwala ka naman dun sa brand na nagpapadala sa'yo, ganyan. Yun pa rin, i-grab ko pa rin siya. Pero this time, parang gusto ko yung parang slow travel nga. Parang itong sa natin, Vietnam, kasi isa sa pinaka-favorite kong country talaga is Vietnam. Kaya, nung parang 2 weeks ago, dun pa lang ako nag-book na parang sige, ipupush ko tong Vietnam kasi talagang gusto kong bumalik ng Hanoi and Sapa. Kasi parang 2 years ago pa, and ito talaga yung Vietnam talaga yung alam mo yun, malapit sa puso ko kasi nga, siguro dito ko rin pinush unang nag-vlog ng talagang vlog na vlog talaga. Yung parang inano ko na sa sarili ko, ay hindi, vlogger talaga ako, parang ganun. So, may special part talaga ang Vietnam. Tapos sobrang, ang dami ko ring naging followers, subscribers, yan, kayo, nakita nyo ako sa Vietnam, I mean, na-discover nyo yung channel ko sa Vietnam. Kaya, there's something about Vietnam. And alam nyo ba, parang bumabalik ulit yung excitement ko sa pagta-travel. Grabe, parang, alam mo itong Vietnam na to, nilook forward ko talaga siya na parang, shucks, kinakabahan ako, tapos parang na-excite ulit ako, ganyan. Tapos parang, na-enjoy ko pagdating ko sa Hanoi, ganyan, Vietnam na talaga to. Tapos parang sleeper bus na naman, ganun. Ang saya ko talaga, kahit na nakakapagod siya. Pero alam mo yun, pagdating ko sa hotel, lumabas talaga ako, tapos in-explore ko na kagad yung Sapa, tapos sobrang saya ko talaga. Hindi siya matutumbasan ng kahit anong pera yung ganun na feeling. So, tapos yun, parang excited ako everyday na bumangon, ganun. Tapos alam mo, magpapahinga ako, tapos gigising ako maaga. Tapos, andun lang ako sa kwarto, pero wala, pinagmamasdan ko lang yung mga puno, yung mountain view. Kasi nga, di ba, yung hotel natin merong may balcony. Matambay lang ako doon pag umaga, nag-muni-muni, ganyan. Tapos sobrang saya ko lang talaga. So, I think, yun yung gusto kong travel, na parang, minsan kasi nakakalimutan ko na kung bakit ako nagta-travel. Kasi nagta-travel ako, gusto ko kasing mag-explore ng maraming places na makita yung mundo, yung mga tao, yung mga insights ng mga tao, ganyan, kung ano yung mga pinagdadaanan nila, ganyan. Tapos, meet pa ng marami pang mga travelers din, ganyan. And also, ma-share ko sa inyo kung ano yung nakikita ko. Ayun yung goal ko din na parang syempre kasama ko na kayo sa every travel ko kasi yan, kinumit ko na talaga yan na parang mula nung nag-Vietnam ako dati hanggang sa tuloy-tuloy na parang lahat na ng pupuntahan ko dapat kasama kayo kasi nga hindi naman po ako mapupunta kung nasaan ako ngayon kung wala din po kayo kasi nga lagi kayo nanonood. So ayun, sobrang thank you po talaga sa inyong lahat mga ka-Wonder. Sobrang from the bottom of my heart talagang yun. Baka umiyak ba ako dito? Okay lang, wala namang tao dito. Tayo-tayo lang naman, di ba, makakakita. Ayan, kanina nga naiiyak ako nung nagdadrive ako ng motor. Ewan ko ba, nagdadrive ako ng motor? Naiiyak ka pa? Dahil siguro napupuwing ako. Hindi, pero masaya talaga yung puso ko siguro. Kaya, natutuwa talaga ako na nakabalik tayo ng Vietnam. My happy country. Nagiging emotional ako ngayon. And also last year pala, sobrang thankful ko din pala, share ko lang.
Kasi may mga trips kami na naisama ko yung parents ko, mga kapatid ko, mga sponsored trips natin. Kaya hindi ko talaga ma-imagine na dadating tayo sa point na ganun. Hopefully kayo din, kung goal nyo maging ganitong trabaho din, like ganito din yung magiging linya nyo, hopefully darating din po yan kapag consistent lang po kayo, pagdasal nyo lang po, yung kung ano yung gusto nyo talaga, ganyan. Ibibigay ni Lord. Lahat naman may plan si Lord talaga. Kung may plano ka, mas maganda yung plano ni Lord. Oo, ang dami. Actually, ang dami ko rin disappointments last year and also hanggang ngayon na bakit ganun, mga frustrations. Pero talagang, pinagsasadyos ko na lang. Tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy lang, tuloy laban lang, ganun lang yun. Kung last year mas matapang ka, dapat this year, sige, laban lang. Pero kapag bumagsak ka, wala, lalaban ka lang ulit, ganun. Yeah, may mga times na panghihinaan ka ng loob, na hindi ibibigay ka agad-agad yung gusto mo. Ibig sabihin nun, hindi pa para sa'yo, hindi ka pa ready. Pero pag binigay sa'yo, ibig sabihin, kayang-kaya mo na, sabi ni Lord. Oo, ito na, oo. Dapat, pag dumating yun, dapat, ready ka na. Kasi yan na, dumating na, di ba? Pero may mga pinagdadasal talaga tayo na hindi talaga kaagad matutupad. Soon, matutupad siya kapag sa takdang panahon. Yun nga yung sabi nila. Hi, Ka-Wonder! So, andito na tayo sa may Sapa Center. Actually, nandito na yung Sapa Lake. Ayan, so, mga 20 minutes yung drive ko kanina, pero medyo malamig talaga, kaya nangatog talaga ako. Anyway, ang foggy na ngayon dito. Tapos, pakita ko yung 9 degrees Celsius dito. Nung malapit na ako dito sa center, sobrang foggy na. Tignan nyo yung vibe, oh. Ito, medyo maliwanag pa to, mga 5:49 in the afternoon. And ganito na yung nakikita. All fog na yan. Hanggang mamaya na yan, mamayang gabi. Grabe yung ganda talaga ng vibe ng Sapa Center, no? Ayun, so sobrang chill lang nang naging ganap natin ngayon. Babalik na ako ng hotel. Tapos siguro mag-dinner mamaya. Kung kaya pa, isama ko kayo. Pero pag hindi na, ito yung end. Wag wala kayo nakitang next nito. O yun na, bukas na. Yun lang, share ko lang. And na-share ko lang, ang ganda rin talagang mag-explore dito sa may Sapa kapag may motor kayo. Ayun, 200,000 Vietnamese dong, 24 hours na, meron ng petrol, may gas na. Pag dalawa kayo, tig 100, di ba? Sobrang masusulit nyo kung saan nyo gustong pumunta, mapupuntahan nyo. So, okay din na mag-rent ng motor, pero doble ingat lang kasi nga uphill, downhill dito sa may Sapa, Vietnam. So, balik na tayo ng hotel, mga Ka-Wonder. Hi, Ka-Wonder! It's dinner time here in Sapa. So, dito tayo ngayon sa... Malapit lang to sa hotel ko, siguro mga 5 minutes. Hindi ko alam anong pangalan pa nito. Mamaya, pakita ko pag nalabas ako. Anyway, nag-order ako ng steak kasi gusto ko ng beef. So, nasa medyo pricey siya. 280,000 Vietnamese dong. So, medyo mag-splurge tayo this time kasi wala, deserve ko ata. Tapos nagki-crave din talaga ako ng beef ngayon. So, dito ako kumain kasi walang kumakain. So, di ba, support natin yung local. So, mababait din yung nila. Kasi meron sila ditong painitan. Tapos binigyan nila ako para daw medyo uminit. So, ngayon nagbo-work ako. Ayan. May mga ini-edit ako, mga Ka-Wonder, sa mga reels ko sa Facebook, TikTok, and Instagram. Follow niyo po ako. Ito yung mga links or dito or dyan. So, ito na siya, mga Ka-Wonder. Ko siya, medium well. So, meron na siyang kasamang fries. Tapos, ito is para sa sausawan. Tapos, meron silang complimentary Vietnamese coffee. So, let's eat. Nakalimutan ko yung mic ko, mga Ka-Wonder. Kaya, baka di nyo ako marinig. Sana malambot.
Okay na may pagkakaluto niya. Isa. Siguro medyo matigas ng konti pero yung flavor niya masarap. Ito yung fries. Masarap yung fries tsaka yung sauce niya. Ito. Fairness. Kaya na muna tayo mga winter. Hi ka-wonders! So nakabalik na tayo ng hotel. Nakapag-freshen up na rin ako. And ngayon ko lang na-imagine, na-check na may Netflix tsaka YouTube pala yung mismong TV. Hindi kasi ako nanonood ng TV. Nag-cellphone lang ako kapag nandito ako. Tapos yung pangalan pala ng pinagkainan natin is Happy Life. Okay naman yung food. Mabait din yung mga staff nila. So, tapos malapit lang dito. So, mabilisan lang. Pero nabusog naman ako. So, okay naman. And also, bumili pala ako ng water. Ayan, sa harapan lang to ng hotel natin. It's 1.5 liters, nasa 40,000 Vietnamese dong. So, mga 100 pesos. Medyo mahal na rin. Ay, hindi. 20,000. Ano ba yun? Parang dito ako dun, no? 20,000 Vietnamese dong. So, mga 50 pesos. Mga ganun. So, most probably, parang pares din sa Pilipinas. So, kailangan natin ng water. So, mag-work na lang ako ngayon and medyo mahaba-haba na yung maging vlog natin, mga ka-wonder. So, maraming salamat, mga ka-wonder, sa pagsama sa akin today for our chill itinerary dito sa may Sapa, Vietnam. So, kapag naghahanap kayo ng medyo chill lang, walang gagawin, pwede nyo gayahin yung ginawa ko today. Kasi sobrang recommended ko siya, lalo na sa mga tamad yung hindi sila adventurous, ganyan, gusto lang nakatambay, nature trip ang gusto, ganyan, try nyo po yung ginawa natin. Tapos, kapag di ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, make sure to hit that subscribe button para mas dumami pa tayo. And also, like mo na lang din tong video na to for recommendation ni YouTube. Also, follow nyo na lang din po ako sa ibang mga social media accounts ko, TikTok, Instagram, and Facebook. Mas updated po ako doon. This is Wonder J. Follow for more travel tips and see you sa next vlog, mga ka-wonder. Bye!